Yun, good morning ano. So, okay lang ba pakita ka? Okay, so kasama ko si Ma'am, si Ma'am Eileen ano. So, zero knowledge, ibig sabihin ngayon ka pa lang mag-drive. Ngayon lang ano. So, ang napili ni Ma'am ay automatic transmission. So, madali lang daw Ma'am actually itong automatic kumpara sa manual transmission. No. So, ang kagandahan nito, gas at brake lang no. So, yun lang yung apakan mo. Then, syempre, yung manibela, yun naarali pa natin na. So, ito, tuturuan muna kita kung paano mag-start ng automatic transmission. No? So, ganito yung pag-start. So, papatayin muna natin to ha. So, naka-start na kasi to. So, kailangan patayin natin syempre. No? Pagpatay na yan. Yan. Okay, patay na makina. No? So, ngayon, paano siya paandarin? Pagpapandarin mo naman siya, itong susi na to, so, pasok mo lang dito. So, kahit baliktad naman po yan, pwede yan. No? Dahil pag napasok mo na yung susi na yan, paikutin mo siya hanggang sa umilaw lang to. Pag umilaw na yan, so start ka na agad. Ganun lang. Pag start naman, ganyan lang. Diyan mo lang. Pag umandar yung bitaw agad yung susi. Ano? Kasi pag umandar na yun at nandun pa rin yung kamay mo, so ma-overstart yan. Masisira naman tong starter motor. Pero may mga modelo kagaya ng mga Mirage, Mitsubishi Mirage, kahit nakababad yung kamay, pag in-start nakababad siya, so hindi siya na-overstart. Okay. Pero ito, Diyos, di pwede. Pero hindi ko kailangan tapakan yung brake. Pag nakatapak na, pwede namang hindi nakatapak. Start na, natin, nasubukan natin hindi nakatapak ha. Okay, patay ko muna talaga. Okay, so hindi nakatapak yung pa ako sa brake. Munti naman siya. Ayun, Ayan o. Papagitan natin. Di yan nakatapak. Okay. So, start ko to. Okay? Okay. Pwede yan. May mga modelo kasing gano'n na kahit di mo natapakan, so di na kailangan pang start agad siya. Okay? So, ito naman. So, ito papaliwanag ko naman sa iyo itong position ng gear. Ito ma'am, itong P means park. No, so, inilalagay natin tong park pag kaganito, hinto muna tayo dito at aalis na tayo dito para hindi siya gumalaw ng hindi na umipod yung sakyan mo kumbaga kasi ito medyo pataas, so atras talaga yan. Okay, so lagay mo sa park. Ito kahit nga hindi naka handbrake yan, basta nasa park yan so maglalak yan so hindi siya atras talaga okay. So yun, naka-park siya, pero mas na ba syempre naka handbrake ka. Dahil dito naman reverse. So, pag sinatap mo yan, ilagay mo sa area, diba? Lagay natin sa reverse. So, pag binitawan mo yung brake, uurong siya, no? Pababa tayo. Kahit pababa o paano, uurong talaga kasi naka-reverse talaga. Naka-setup siya sa reverse. Para ilagay tayo sa setup mo lang. Then, dito naman yung N, neutral. Itong neutral naman, so, same din naman yung park yan. Okay? Ito nga lang, pag naka-neutral at nakababa tong handbrake, binitawan mo yung brake mo, atras yan kasi palusong tayo pero kung pantay naman yung kalsada mo, hindi naman siya atras. So itong neutral ginagamit natin to pag yung traffic ka, yung traffic light ay nasa 100 seconds pa, so from drive neutral muna, then handbrake ka muna, tapos release yung brake mo, pamahinga ka. Saka yung pressure nung makina sa transmission pamahinga, naka-release siya kasi yun Dito naman sa drive, okay? So hapakuli ako ng brake kasi bawat lipat mo ng gear dapat nakahapak sa brake. So lalagay mo sa drive. Pag nakalagay sa drive yan, ma'am. Okay, so pag binitawan ng brake mo, tatakbo na yan. So, ito kasi medyo pataas kaya hindi siya tumatakbo pero naka-steady lang siya. Pero pag umapa ka ng gas, tatakbo na yan. Ayan, ganun lang. So sa mga hangin na ganito, wala kang problema pag automatic. Pag manual transmission, may problema ka doon. Lalo pag hindi ka pa marunong doon o di mo alam kung paano gagawin, may problema doon. Pero din sa matic, walang problema. Yan, Kasi pag gusto mong patakbo, nakadrive naman yan. Okay? Ayun, So may napansin ko pa dito, ito manual. Yan, semi-manual yan. Sa manual transmission po kasi, kung anong bilis mo, dapat nandun ang gear mo. Kung anong gear mo, dapat yun ang bilis mo. Kung makapansin mo ito, naka first gear. Ito.
No? Kung naka-first gear ay 0 to 20 lang. Okay. Yan ang bahay niya. Pag lumagpas ng 20, magsa-second gear ka, ipa-plus mo yan. Ayan, magpa-plus ka. Kasi kaya may plus siya. May plus, may minus. So pag pwede mo minus. Pero sa pagka-minus naman, siya naman nagkukusa. Ano? So gusto mo try ito? Ito, drive natin muna. Drive. Itong drive, tingnan mo siya. Naka-ready na yan. Siya na magkukusa ng pagkakambyo niya. No? So wala ka nang kailangan pang ikambyo, diretso lang. Ngayon, kung naka-manual mode ka, di ba, naka-0, pwede ka naman na ayan, 0. Naka-manual, naka-first gear. Ngayon, mapapansin mo yan, pag nag-20, ang ingay niya na. Kailangan mo na mag-plus. So, gagawin mo lang siya, magpa-plus ka, magsa-second gear yan. No? Okay. So, yung paano naman yung minus? Yung minus, halimbawa, nasa drive ka. Kasi kahit nasa drive ka, pwede ka mag-shift ng manual. Di ba? Nasa drive ka. Tanong mo siya, 20 pa lang yan, pag nilagay mo yan sa manual, okay, tama mo na, mag-automatic na kagad yan na mag-second, mag-ano kagad, mag-third, ganun kagad sa matic, no? Kumbaga siya na yung mag-shift para sa'yo. Okay, so hindi mo na kailangan na i-shift pa siya ng gear, no? Okay? So, paano naman yung, halimbawa, ganito, paano mo siya ilalagay naman sa park? So, iba't iba yung turo ng mga kapwa ko instructor. So, ako sa ginagawa ko, ilalagay ko siya sa park. Ang ginagawa ko muna ay, ilalagay ko muna sa neutral. Ay, pag nalagay ko na sa neutral, saka ko siya handbrake. Now, pag na-handbrake ko na, bibitaw ako ng brake. Okay? Para na-sure ko muna na yung bigat ay nandito na sa brake. No? Then, pag ilalagay ko naman siya sa park, didiinan ko yung brake ko. Then saka lalagay ko sa park. No? Okay. Yan ganun, Pero kung nasa reverse naman siya, nag-reverse ka tapos lalagay mo sa park. So ginagawa ko, didiinan ko na lang tong brake. Okay. Saka lalagay ko na sa park. Yun na, shortcut. Kasi kung lalayo pa sa neutral, dadaan ko para naman ng reverse na. So diinan mo lang yung brake mo tapos ilagay mo na sa park. Okay. Ganun po yung pagano ko naman sa paglilipat sa park na. Okay? So kagandahan nito, puro setup na lang to. Okay, so start na natin. Ikaw naman magpanayo dito. Start, ma'am. So syempre, start natin to na sa pag-i-start ng makina. Okay. Okay, patayin mo natin yung ating aircon. Ito pa. Then yung makina, ma'am. Ito wag na. Yung makina lang. Good. Then tanggalin yung susi. Then, isusi nyo po ulit. Then, hanggang umilaw. Okay, then start. Go. Yes. Buksan mo yung aircon. Then, number 3 mo. Okay. Sige lang. Then, ililipat na natin to sa drive. So, bago mo ilipat siya sa drive, or lilipat ka sa reverse, sa neutral, kailangan ito ay nakaapa ka sa brake dapat. Ay, mali. Okay. Gasangin na baka. Apakan mo na yung brake. Okay, then ibaba mo tong handbrake. Yan, pagbaba ng handbrake ganito, ma'am. Itataas muna siya. Okay. Then push. Then ganun. Okay. No. Kailangan maitaas mo muna. Okay. Taas. Then push. Then ganun. Try mo naman. Taas. Yes, Then lagay natin sa drive. Yung tatakot. Okay lang nga. Hindi naman tatakbo yan. Hindi pa, lagay sa drive. Yan, okay. So, ilagay mo nga sa reverse. Ilagay mo sa neutral. Neutral. Ilagay mo sa drive. Ilagay mo sa manual. Ilagay mo sa drive. Ilagay mo sa reverse. Ilagay mo sa park. Ayan. Basta nakadiin lang nilagay yung brake. Okay, so lagay mo sa drive mode. Yan, okay. So ngayon, magpapatakbo na tayo, So, mag-exercise tayo dito na yung stop and go procedure, So, dito na mata natin sa unahan, syempre, Then, syempre, titingnan side mirror. Dito side mirror, titingnan dito. So, dahil dito lang muna tayo. So, ang aralin kasi natin dito ay stop and go, So, since nakalagay na sa drive yan, ma'am, pag binitawan mo na yan, tatakbo na yan.
Kaya lang medyo pataas ito at medyo may na rin yung kasukasuan nito sa sakyan na to. Lalagyan mo ng konting gas yan. Ano? Okay ma'am, tanggal ang brake. Sige, tanggal ang brake. Then konting gas. O, diba, natakbo na siya. Ang pagpapahinto niyan ay huwag mo basta-basta apakan ng brake. Ang gagawin mo, tanggal mo na sa gas, then ipatong mo na yung paa mo sa brake, then push ka ng kamti lang ha. Okay, gas ka pa. Gas. Ngayon, patong mo yung paa mo sa brake. Patong muna, then press konti hanggang sa ano, so hindi siya yung bigla na ano. Yan laging gagawin mo muna exercise. Patong sa brake, then press na konti. Pag kulang pa, press pa. Hanggang sa uminto lang. Ano? Okay, gas ka pa ma'am. Go. Gas naman tayo. Gas. Sige, gas ka pa. Gas. Gas ka pa konti. Then, slow down. Patong sa brake. Then press na konti. Full stop. Okay, ganun ulit. Gas. Nanti pa. Slow down. Tanggal ang gas. Apak ang brake. Then full stop. Yes. So, gagawin natin atras muna tayo. Pag atras naman tayo ma'am, ang mata natin hindi dapat sa unahan. Dito ka magbabase ngayon sa side mirror. Dalawang side mirror. Ano? Okay. So ang mata natin hindi na dito. Kasi pag nasa unahan ng mata, malilito ka dyan. Kasi kontra yon. Kasi dito sa pag-atras po natin ma'am, ang ikot ng manibela, kung saan papunta yung puweta ng sakyan mo, kung saan mo papunta ng puweta ng sakyan mo, dapat doon ang ikot. Halimbawa, gusto mong papunta ng sakyan mo, ang puweta ng sakyan mo sa kanan, dapat ang ikot niyan ay kanan din. Okay. Kung gusto mong papuntahin ng puweta ng sakyan mo sa kaliwa, dapat sa ikaliwa din. Pag gusto mong pantayin na siya, gitna mo. Okay. Tatlo yung ikot. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, gitna. Ano? Okay? So ngayon ay itong babasehan po natin itong guhit na to. Kailangan itong katawan ng sakyan mo, kailangan pantay lagi dyan sa guhit na yan. Ano po? Okay. So lagay mo sa reverse. Then, tingnan mo kung walang sakyan dito. Wala naman. So sige, pakawalan mo yung brake mo ma'am. So dito ka magbase mo sa side mirror dito sa kanan. Ayan. Ayan. Itong basehan mo yung guhit ha. Okay. So ito lang po ma'am. Atras. Okay. Medyo malayo ka sa kanya. Sige, atras lang po. Pag gusto mo lumapit dito sa guhit na bandang kanan siya, so sa kanan din po yung kapit niyan. Ano po? O, sige, atras pa po ma'am. Atras pa po. Then, pag nakakuha mo na yung adjust na yon, gitna mo na siya. No? So, kakabig ka ng konting kaliwa, aangat tayo ng konti. Ayan, kaliwa. Then, pag natapantay na, gitna na. No? So, maintain mo lang yung distansya niyan. Ano? Okay, diretso lang po. So, pag gusto mong lumabas siya ng konti, kasi napadiktig, ano, konti. Nakita mo, wala na siya. Ang gitna mo muna manipela mo agad. No? Pag nakita mo na medyo lumayo siya, nalayo siya, nalayo. Kakabigin mo naman siya dito ng papuntang kanan. Pag nakita mong pantay na siya, gitna mo naman manipela mo. Ano ba? Okay, so atras lang po muna. Ay, atras pa. Okay. So pag nag-atras tayo, na gusto mong, pag nakita mong pantay na, itong manipela mo, importante ang pantay na dapat. Ano? Okay, so sige, atras lang po. Yan. Diretso lang. O, konting kanan. Gitna. Diretso lang po. Kailangan ma-maintain mo yan. Tapos ma-maintain mo rin yung distansya mo sa kanya. No? So, pag feeling mo lumalayo, lapit ka lang. Kanan. No? Pag lumalapit ka masyado, di makaliwa ka naman. No? So ngayon, ay okay naman yung distansya naman. Maganda ng distansya. No? Sige lang po. So itong exercise na to, kaya papagawa ko to sa iyo. Kasi itong yung may mga kalsada kagaya nyo kapag liliko ka sa kaliwa, okay? Minsan kailangan mong dumire-diretso habang naliko. Ano, yung takbo na parang mabagal, hindi mabilis, hindi rin patay yung takbo, kundi mabagal lang tapos nag-entry. Okay. So dito wala tayo ibang pagpapraktisan kundi dito sa lugar na to. Kaya medyo delikado lang dito mag-U-turn, pero ito, binabantayan ko naman to. Tapos yan, titingnan muna. So pag U-turn natin, syempre, puro safety muna. Wag muna, hindi muna tayo mag-U-turn pag alam natin may sakyan sa likod. No?
Kagaya yan, hintayin naman natin yung sakyan na yan, yung nanggagaling dyan, di ba? So dito nakikita ko rin naman. Tapos dito, pag kaya ito, wala na dito ang sakyan, pagkalagpas nito ang sakyan na to, mag-u-turn na tayo. So paano ang proseso na gagawin natin? Pagkalagpas ng sakyan na yung nasa likod na yan, gagawin mo ma'am ay patatakboy mo ng konti, then U-turn ka na. Sagad mo naman manibela mo. Okay? So go. Patakbo mo na siyang konti, then sagad manibela mo. Go. Tagalin mo yung gas mo. Huwag mo siyang masyadong apakan yung gas. Then mag-gas ka ngayon. Mamaya pa yung isa. 1. Then pag pumantay na siya, 2. Pag pumantay na siya. Yan. Yung itong uso na sakyan, pag pumantay na yan, babalik mo na yung gitna. Ano pa? Okay. So gawin din natin yan doon sa dulo naman. Okay. Go. Gas ka pa. So dito ka muna sa position na to. Kung nalilito ka, kung di ka makapag papantay ng sakyan mo sa kalsada, medyo tumatabingi ka, itong gawin mong guide muna. Ito. Yung guhit na yan. Oo. Kailangan sa guhit na yan, medyo malapit ka, huwag mo lang sagasaan siya. Ayan, ganyan. Huwag lang yung ganyan nakasagasa ka sa guhit. Nandito ka, nasa labas ka, hindi ka masyadong malayo, kaya malayo ka dyan. Lapit ka lang na ganyan. Yan, ganyan position lang. Maintain mo lang yan. Yan, maintain mo lang yung position yan. Yes ma'am, dito na tayo. Okay, so doon pa tayo. Lagpasan muna pala itong kotse na to. Nag-u-turn na siya. Doon tayo banda. Okay. Yan. Yan, lagpas dito sa poste na naman tayo. Then, stop muna tayo dito. Okay. So, titingnan muna natin kung wala sa akin sa likod, bago tayo mag-u-turn. So, ngayon, papraktisin na rin kita ng may signal, no? Tanggalin mo itong hazard. Okay, tanggal na. Mag-signal ka ng kaliwa. Ngayon, yung pa rin yung pattern natin. Tatakbo ka mo ng konti, tapos sabay-sagad mo nibela mo, ano? Okay, para natin, i-correct natin dito yung muscle memory ng paa mo saka yung manibela mo. Kailangan nagko-combination niya. So marami pang may sakyan pa ba? Yan, titinan mo ha. So yun, kailangan shape muna tayo pag u-turn. Yan, pag wala na yan, kagaya wala na, no? Kasi wala na kasunod siya. Abanti ka muna, mama. Go, pump ng gas, kunti lang. Then u-turn ka na, ma'am. Tanggalin mo yung gas mo. Pag yung palagay mo ay yung gas mo ay napapadiin at bumibilis, tanggalin mo lang siya, no? Then yung balik natin, 1, pag dumiretso, 2. Very good. Okay, diretso lang. So, tingnan mo kung may sakyan sa likod, Pag wala, pwede ka mag-change ng lane. Mag-change ka ng lane, wala na sa sakyan. So pag mag-change ka ng lane susunod, ay mag-signal naman tayo, ha? Okay? Okay. So kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta sa kanan, yan ang susunod natin, papracticein naman. So doon ka muna uli sa may pedestrian lane na yun. Huwag ka lang lalagpas na doon. Bago mag-pedestrian lang tayo. Okay, stop muna tayo dito, ma'am. Full stop. Okay, so dito na tayo. So ngayon, ganun ulit yung gagawin natin. So stop muna tayo dito. May sakyan sa likod. So hintayin lang muna natin na maklear muna yung mga sakyan sa likod bago tayo mag-u-turn ulit. So ganun ang procedure hanggang sa yung pag-control mo ng gas, pag-control mo ng manibela ay okay na. Saka tayo naman ay liliko sa mga kantuhan. Papunta tayo kaliwa, tapos diretso, kakanan ka naman, kanan. So paligo-ligo. Ito kasi kailangan muna ito muna yung exercise na gagawin para yung pagligo natin ay hindi pigil at hindi delikado. No? So step by step lang muna talaga gagawin natin. So tayo dito sa kanan, ano po? So gapang ka lang muna, unti-unti, dahan-dahan lang po si gapang. Kung nagapang dito, tingin ka muna dito sa kaliwa, ano po? Then itong jeep na to, pwede mo rin gawin siyang shield, ano? So pag ganun dumiretso, ikaw diretso ka na rin dito. So stop ka muna dito. Hanggang di siya naabante, ibig sabihin meron niyang yan, naabante na siya. Okay, go. Bati ka na rin. Go. Kabig dito, ma'am. Go, kabig dito. Kabig ka ba dito? Kulang pa yan. Then, balik mo na. 1. Then, 2. Okay, gas ka pa. Gas. Bigyan mo gas. Dinan po yung gas mo. Dinan pa. Okay, then, tanggal ang gas. Okay, dinalin ang gas. Go. Okay, tingin ka dito, Pwede tayo mag-signal ka na kanan. Kanan, yes. Tayo sa kanan. Slow down. Kakanan tayo dyan. Slow down pa.
So dito kakanan tayo, no? Ito, tingnan muna kung tapat ng side mirror mo sa kanto. Then, ikot ka na. Go. Okay. Isang ikot lang yan. Yan. Then, babalik mo na. Dahan lang. Agad di pa napantay siya. Ganyan. Napantay na. Saka palang gitna, no? Okay, doon. Diretso tayo doon sa dulo naman. Nagdating sa dulo, ay sa kaliwa naman tayo, no? Pinakadulo nito. Okay, pinakadulo niyan. Kakaliwa tayo. Doon naman tayo ikot. Kailangan yung posisyon ng sakyan mo ay hindi nawawala sa gitna, ano. Pag feeling mo ay pumupunta siya sa kanan, kabi ka na konting kaliwa, ano. Okay, slow down ka, ma'am. Slow down, bumibilis yung sakyan mo. Yan. Basta yung apak ng gas at medyo palusong yan, ang bilis ng takbo talaga yan, no? Kapag pagkaramdam mo bumibilis siya, tanggalin mo kagad ang gas mo. Pagilan mo kagad, apakan ng brake na konti para hindi na siya sumobrang bilis pa, no? Sige ma'am, doon tayo sa dulo, tapos kaliwa tayo, ano ba? Kakaliwa naman tayo. So, ngayon maraming sakyan dito, ano? So ikot ka muna doon, puposisyon muna tayo sa tabi niyan yan, no? Sige. Pag nakago na siya, stop mo na. Pag gumaw na siya, huwag kang basta-basta sasabay sa kanya. Kailangan sisiguraduhin mo rin na clear, no? Minsan kasi nakagaw siya, nagbigla lang siyang go. Kasi para may hinabol lang siya. Pati ka ng konti. Go. Yan, tapat mo ng balikat mo dyan. Okay, stop. Okay. Stop mo na. Okay? So dito, tingnan mo na itong mga sakyan na to. Kung aabutan ka, no? Tapos yun ang gagaling dito. No? Okay? So clear mo na tayo. So push ka pa ng konti. Okay, stop. Yan, kasi natabunan ka dun eh. Ito, kitang-kita mo yun ang gagaling ka, no? So, kung titignan mo na kaagad, pagkalagpas ng orange, tingnan mo siya, ang layo ng kasunod. Titignan mo yung pagitan ng nakasunod sa ano. Kaya nitong orange na to. So pag nakalagpas na to, pupush ka ng konti, ha. Okay, go, push, konti lang. Go, kunin mo itong isang lane. Sige, push ka pa ng konti. Then dito ka naman tumingin. Slow down, stop muna. Huwag ka muna diretso. Tingin ka muna dito. Okay, go, konti. Kunin mo itong lane na to. Sige, go. Dito kunin mo itong lane na to. Ito lang. Kasi naka-stop naman sila. Yan. Then, yung gitna. Good. Then gas. Yan. Diretso. Ito mo naman. Doon tayo sa dulo. Kakaliwa naman tayo. Pinakadulo, no? Ito tayo. So, yung mata mo, doon sa sinusundan mo, no? Di ba? So, doon ang abot ng mata mo dapat. Kasi mas mabilis mo, mas madali mo kasing makita yung uso na sakyan mo kung sumasala, ano po? Okay. Pag dito kasi hindi mo siya makakita mo yun. Yan, napupunta ka sa kaliwa, gitna. Huwag mo siyang kabigin na sobrang laking gamit. Kanti lang. Yan. Kailangan yung guhit na, huwag mo sasagasaan mo, ha? Huwag kang didikit masyado yung talagang lagpas ka na doon. Pero madikit ka lang dyan na may distansya. No? Tingnan mo yung truck. Tingnan mo yung distansya niya doon. Mini-maintain niya lang yung distansya niya doon sa guhit na yon. Na hindi siya nakasabit, hindi siya nakadikit doon sa guhit, at hindi rin siya sobrang layo. No? Yan, dyan ka mag-guide sa kaliwa na yan. So dito naman sa mga ito, kaya naman nag-entry na to, titignan mo kung biglang magkocross sa harapan mo na mabilis ang takbo mo. Gas ka pa. Dagdag ang gas mo. Yeah. So malayo naman yung sinusundan natin, so dagdag ka ng konting gas. Sige lang. Gas ka pa. Very good. Ayan. So pedestrian lane niya, so slow down pa. Biglang slow down pa. Okay, wala naman. Go. Ayan. So titingnan mo agad, may mga pedestrian lane minsan. Sige, gas ka pa ma'am, gas ka pa. Wala na tayo sa ano. Gas ka pa. So sa mga pedestrian lane, pag nakakita ang pedestrian lane, lagi tayong magpapagal muna. Sige, titingnan muna yung kaliwat kanan na kantuan. Baka may bigla may tumawid na tao na tawi lang kasi yan. Tapos mga intersection at the same time, titingnan mo agad yung sa kaliwa sa mga signal ka po ng kaliwa mo. Diyan tayo kakaliwa. Diyan may kalsada, diyan maliit. So yung posisyon sa kalsada mo, kaya lang ma-maintain natin yan. Yan. Siguro. Yan, may kalsada maliit yan. No? Diyan tayo dadaan. So tingnan mo na itong nasa unahan mo. Kung abutan ka, stop ka muna dito, ma'am. Stop. Ito yung diyan ka papasok. Tingnan mo na yung sakyan ang gagaling dito. Wala na. Okay, go. Push. Yan, tama na yan.
Yan, kailangan dito tayo banda sa kanan. Stop. Alam mo siya, oh. Meron ding pumasok dyan. So, dalawa kasing sakyang kasya dyan. Sige, gas ka pa. Gas. Yan. Okay, yan. So, stop ka muna dyan. Yan, titingnan mo kung mabilis ang dating na mga yan, no? Huwag ka pasok ng pasok. Yes, siyempre. So, tinan mo yung, anong kasunod? Yung itim, wala nang kasunod, ano? Itong kakaliwa dito. Wala na diyang kasunod. Dito ka naman tumingin. Ayun, oh. Okay. Push ka ng konti. Push. Konti lang. Sige pa. Wala na dito. So, inner lane ang kunin mo. Go, gas ka pa. Yan, inner lane ang kunin mo. Yan, oh. Ito ang inner lane, ha. Ito papasukan natin. Ito ang inner lane. Yan, ito ang inner. Doon sa kabila, outer yun. No? Okay, Dito okay. siya inner. Gas ka pa. Go, gas. Ha? Tanda mo yung lane na yan. Inner lane, outer lane. Okay, Ha? okay. Sa kabila, may inner lane, may outer lane. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Dito lang tayo sa dalawang lane na to. No? Kailangan pagpasok mo, dito ang position mo. So, pinaka-the best, pag galing ka doon, dito talaga sa inner lane. Pero galing ka dito naman sa kanan, sa outer lane ka pumasok. No? Yung unang entry mo. Saka ka na lang lumipat pag stable ka na. No? Sa mga intersection na ganyan, di ba kanina nag-intersection tayo? Una mo titinan lagi dyan, yung nandito sa kaliwa mo. Na syempre, tingnan mo yung nasa unahan mo, tapos itong nasa kaliwa, nasa kanan na. So dito mo nang tingin muna ito. Sige, gapang ka pa, malayo ka pa. Di mo makita dito yung, yung nanggagali sa kaliwa. Okay, then stop muna. Yan, okay. So dito wala. O, tingnan mo nasa unahan mo. Gapang ka ng konti. Okay, yan. Stop. Pagbigyan mo na to. Okay, go. Entry nga. Tapos tingin ka dito. Okay, bigyan ka sa kaliwa. Okay, so ito okay naman. Yan, then yung position mo dito. Yan, ang gitna. Yan, okay, go. Sa dulo naman, kaliwa naman tayo, no? Ganun na mag-entry sa mga intersection. Huwag yung dire-diretso, no? Kailangan yung preparation, syempre, lagi itinaw muna kung sino babangga sa yung possible. Lagi nagagaling dito sa kaliwa talaga. Kakalito sila. Kakalito sila. Kaya nalilito ka. At titignan mo na isa-isa. Pag marami yung isip mo, puro maraming iniisip mo kasi tatlong kanto yun eh. Yari ka talaga doon. Unang kanto muna. Yun ang kanto, din yung sa unahan mo, yung sa kaliwa, sa kanan, tapos yung unahan. Lagi titignan mo yan. Pag nagbigay yung nasa kaliwa mo, push ka ng konti. Tapos tingin ka sa kanan. Pag nagbigay, mas ladang ka. Ma-overshoot ka dyan. Okay. Good. Sa kaliwa, wala kang gapang lang, higapang pa. Tapos din sa kanan, gapang na lang. Wala, okay, continue ang gapang. Go. Kabit ka pa dyan. Kunin mo yung kabilang, yung inner lane na yan. Okay, balik. Mamaya pa, wala pa yung gitna. Yan, gas. Go. Tapos doon naman tayo sa intersection na yun. Pamunta doon sa sa intersection, di ba malaking intersection yan. So titignan muna syempre lagi sa kaliwa, no? Yung kaya lagi sinasabi sa'yo, ito yun muna, priority mo muna yon. Tapos may lane yun, di ba? May lane. Pag libre yung isang lane, kabig ka na. Pero pag may enforcer naman sa isang ganyan, so ikaw, siya naman mag-guide para sa'yo. Pero pag wala, yung kanya-kanya, yan ang technique yan, no? Lagi ganyan dyan. Siladong walang enforcer, no? Sige, gapang ka lang yan, makarating ka doon sa may kantuan na yan. Sige. Okay. Slow down na. Okay, then sa may kanto lang. Okay, stop. O, gapang ka na konti. Lapit-lapit ka pa sa guhit. Okay, stop. Yan. So, itong pula, tinan mo kasunod. Wala na. Go, gapang ka doon. Pupunta dyan. So, wag ganda. Sige lang, doon sila. Push. Okay, stop ka muna dito. Dito ka naman tumingin. Ito. Okay, pinagbigyan ka nito. Hindi pa.
pagbibigyan ka na dito, sigapang ka lang konti-konti. Gapang ka. Stop. Tingnan mo kung okay, go, sunod ka dito. Diyan ka tumingin Yan na yung tinusundan mo. Diyan ka tumingin. Go, gas. Ayan balik. Alam mo, 1. Mamaya pa yung isa. Pag dumaratsa, 2. Ayan. So yung intersection na yung ganon. Titignan muna kung wala na. Basta pag wala lang enforcer. Pero pag may enforcer naman, pag sinabi niya mag-go, pwede go ka Pag sabing stop ka muna. Minamantang. Pero pag yung kanya-kanya kayo doon, hintay mo na yung kaliwa. Pag free yung kaliwa, edi mag-go. Kunin mo yung dalawang lane na yun. Di ba dalawang lane naman yan? 1, 2. Stop muna. Sinano yun? Nahingi siya ng okay, go. Titingnan lagi yun ang kagaling dito. Kanan. Kagaya na pedestrian lane na yan. Tingnan mo na, check mo kung wala sa taong patatawid. Okay, tarjo ka lang mo.